Samantha! Dahil sa gulat na sugatan ko ang kamay ko gamit ang kutsilyong hawak ko, dahil sa sigaw na yun ni Kiel. Unti-unti kong nakita ang dugo pero kaagad ko itong pinunas sa apron at hindi na nagpahalata. Bakit? Nakangiwing tanong ko habang dinamdam ang sugat sa kamay ko. Faster, I have meeting this morning. Walang emosyong sabi nito bago ako tinalikuran. Pumikit ako ng mariin. Agad hinugas ang kamay kong merong sugat. Ang lalim. Mahapdi ito pero kailangan kong tapusin ang pagluluto ko. Hindi ko muna pinansin ang sugat ko at nagsimula na ulit mag-slice at magluto. Masakit pero tiniis ko. Tumingin ako sa dining table kung nasaan nakaupo si Kiel habang nakatingin sa phone. Sinong kateks niya? Hindi ko mapigilang hindi magselos at mainggit kung sino man yun. Dahil kahit kailan hindi yan ginawa sa akin ni Kiel. Ang swerte naman. Ngumiti ako ng mapait at bahagyang kumirot ang puso ko. Binilisan ko ang pagluluto ko at ramdam kong inip na si Kiel. Kaagad ko itong kinuha ng kanin at dinala sa dining area. Bumalik ulit ako sa kusina upang kunin ang inihanda kong ulam at ilagay ito sa harapan ni Kiel. Napatingin ako sa suot nito nang makita kong hindi pa maayos ang necktie nito. Ngumuso ako saka ako dahan-dahang lumapit dito. Nasa tabi na ako ni Kiel habang nakatayo. Umupo ka agad ako. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko upang ayusin sana ang necktie. Ngunit sa mabilis na galaw tinabig niya ang kamay ko at masama akong tiningnan. Don't touch me! Huminga ako ng malalim at sinunod ang sinabi niya. Napatingin ako sa pagkain na nasa harap at nakahinga ako ng maluwag na maganda naman ang pagkakaluto kahit na nagmamadali ako. Tumayo na sana ako pero aksidente kong natabig ang isang basong tubig. Dahilan para lahat ng laman nito napunta sa pants ni Kiel. Napatayo ito at kaagad kong narinig ang malulutong nitong mga mura. Nagulat ako at kaagad nataranta. Sorry. Kaagad akong kumuha ng tissue habang humihingi ako ng tawad at pupunasan sana ang pants nitong nabuhusan ng tubig pero hindi yun ang nangyari. Hinawakan ni Kiel ng mahigpit ang braso ko habang nakatingin sa akin ng masama. Did you know that I have meeting? Did you know? How can I go if I'm dressed like this? You idiot! Galit na sabi nito, habang ako naman ngumingiwi dahil sa higpit nitong hawak sa braso ko. I can almost feel his fingers marking my arms because of the tight grip. I'm sorry, hinging pa umanhin ko, habang sunod-sunod umagos ang luha ko. Pero mas nagulat ako sa ginawa niya. He pulled my hair and he dragged me. Hinila niya ako gamit ang buhok ko, habang naglalakad kami papunta sa taas. Ang sakit ng ulo ko, para akong kinakalbo habang hinihila ko ni Kiel. Napapikit ako ng mariin habang dinamdam ang sakit sa ulo ko. Please! Kiel, let me go! Ang sakit! Pagmamakaawa ko. Pumasok kami sa kwarto namin ngunit dumiretso ito sa banyo at padabog akong binitawan doon. Napahawak ako sa inodoro at sunod-sunod na umagos ang luha ko habang nakatingin sa asawa kong madilim ang paningin sa akin. It feels so good look at you while you were crying. Lumapit ito sa akin at lumuhod upang magka-level kami. Yumuko ako dahil nasasaktan ako, ngunit inangat niya din ang ulo ko gamit ang paghawak nito sa baba ko. I want you to cry, Sam. I really want you to suffer. You ruined my life. You ruined everything, motherfucker. Ramdam kong galit sa boses nito. Mas lalong umagos ang luha ko. Sunod-sunod itong umagos. Padabog niyang binitawan ang baba ko. Sa lahat ng nakilala kong babaeng malandi, ikaw ang malala, Sam. Remember that. Iniwan ako ni Kiel na lumuluha pagkatapos sabihin yon. Ang sakit ah. Ang sakit-sakit niya magbitaw ng salita. Sunod-sunod umagos ang luha ko. Ang sakit ng ulo nung hinila niya ako. Napatingin naman ako sa braso kong namumula dahil sa higpit ng hawak niya kanina. Pumikit ako ng mariin. Dagdagan pa ang sugat ko kanina. Magkakilala ang parents namin ni Kiel. Magkaibigan sila. Kilala ko na dati si Kiel. I was in love with him when I was 16 years old. Until now. Mas lumala lang ang pagmamahal ko. He had a girlfriend named Sophia. Pero hindi ko pinakailaman yun. Nasasaktan ako ng palihim tuwing nakikita ko silang magkasama. Nasasaktan ako pero tiniis ko. Tiniis ko lahat. Mahal ko siya. Mahal na. Isang araw dumating ang hindi ko inaasahan na tumawag siya sa akin ng lasing na lasing. Hindi ko alam kung bakit akong tinawagan niya at hindi si Sofia na girlfriend niya. Naglalasing ito. Pinuntahan ko siya sa bar kung saan ito nagiinom na mag-isa. Lagi niyang sinasambit ang pangalan ko na hindi ko alam kung anong dahilan.
Humingi ako ng tulong para tulungan akong iuwi siya pero hindi ganun ang nangyari. He kissed me hanggang sa napunta kami sa isang bagay na hindi dapat nangyari. Iniwasan ko siya pagkatapos nun habang siya naman ay walang naaalala. Hindi niya maalala ang nangyari. Wala siyang maalala sa sobrang kalasingan hanggang sa nagbunga yon at si Austin yon. Sinabi ko sa mga magulang ko ang nangyari. Sinabi ko sa kanila na buntis ako at kung sino ang ama. At sinasabi ko sa kanilang totoo. Pinakasal nga ako kay Kiel dahil sa pagbubuntis ko. Nakipag-break si Sofia sa kanya sa harapan naming lahat. Nasaksihan ko kung paano naging miserable ang buhay ni Kiel pagkatapos iwan ito ni Sofia. Nasaksihan ko lahat. Kung pwede lang iwan para maging masaya ang taong mahal ko. Pero ayaw ko kasi paano naman ang anak ko. Ayaw ko kasi mahal ko. Ayoko kasi yun ang gusto ng magulang ko. Dahan-dahan akong tumayo at umupo sa inidoro. Sunod-sunod pa rin umagos ang luha ko. Halos habulin ko ng hininga ko para bumalik lang sa normal ang paghinga ko. Nasasaktan ako sa physical, lalong-lalo na sa emotional. Masakit ang ulo ko dahil sa paghila sa akin ni Kiel kanina. Masakit din ang braso ko at ang kamay kong nasugatan ko kanina. Dahan-dahan akong tumayo upang tingnan ang sarili sa salamin at tumambad sa akin ang magulo kong buhok at magulo kong muka. Parang pinipiga ang puso ko. Naninikip ito sa sobrang sakit. Napapamura ako sa aking sarili. Inayos ko ang sarili ko. Ang buhok kong magulo'y sinuklay ko na. Ang braso kong pumulay hinayaan ko na lang. Lagyan ko na lang mamaya ng compress. Naligo na rin ako saka nagbihis. Pinunasan ko ang luha ko. Kahit na nang nag-retouch ako'y patuloy pa rin sa pag-agos ang luha ko. Lumabas ako ng kwarto na nakapagbihis na. Hindi ko pinahalata ang nangyari sa pagitan namin ni Kiel. Bumaba ako sa hagdan at tumambad sa akin ang anak kong nasa sala na habang nag-aayos ng uniform. Lumapit ako dito saka ko siya niyakap. Ako na naman maghahatid. Dediretso na lang ako kina mom. Hindi na ako makahintay na makilala ang kapatid ko. Are you done eating? Tumango ang anak ko. Kinuha ko na ang kamay nito at lumabas na. Mugtong-mugto ang mata ko at alam ko yon pero tinakpan ko na lang ng make-up. Nagamot ko na rin ang sugat ko sa kamay ko. Pinagbuksan ko ang anak ko ng pintuan bago ako umikot papunta sa driver's seat. Pinaandar ko ang sasakyan ko at umalis na. Hindi naman ako malandi eh. Simple lang akong tao. Maayos ang pagkatao ko. Wala akong ginawang kasalanan. Tumulong isang butil kong luha pero pinunasan ko lang nang maalala kong sinabi ni Kiel. Nasisiyahan siya kapag nakikita niya akong umiiyak. Para yung langit para sa kanya. Why are you crying, Mommy? Biglang tanong ng anak ko na ikinagulat ko. Pinalis ko kaagad ang natira kong luha. Saka ako umiling at ngumiti sa anak ko. Ilang sandali narating namin ang paaralan. As usual, hinatid ko siya sa gate bago ito nagpaalam. Bumalik ako sa kotse ko pagkatapos. Inayos kong make-up ko bago ko pinaandar ang kotse ko, papunta sa bahay ni na Mommy. Kumikirot ang puso ko pero hindi ko na pinansin. Makakalimutan ko rin to kapag mamaya nakita ko na ang kapatid ko. Tinext ko si Mom na parating na ako. Bumili pa ako ng isang favorite na dessert ni Mom at wine naman para kay Dad. Pinaandar ko ulit ang kotse ko pagkatapos kong bumili. Pinipiga ang puso ko dahil sa kaba. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Narating ko ang mansyon namin ng ilang sandali. Pinasok ko ang kotse ko sa garahe namin dito. Lumabas ka agad ako pagkatapos kong kinuhang pasalubong ko. Mas lalong bumundol ang kaba sa puso ko na kailangan ko pang lumanghap ng hangin. Dahan-dahan ako naglakad at mula sa kinatatayuan ko ay rinig kong tawanan sa loob. Lumaki ang ngiti ko pero sa loob-loob ko kinakabahan ako. Dahan-dahan akong pumasok kahit na parang ayaw humakbang ng paa ko. Habang papalapit ako ay mas lalo ko nang narinig ang tawanan sa loob. Huminga ako ng malalim nang nasa harap na ako ng malaking pintuan namin. Dahan-dahan kong iniikot ang doorknob upang buksan. Saka ako pumasok. Lumakad ako papuntang sala at tumambad sa akin ang taong hindi ko inaasahan na nandito. Muntik ko nang mabitawan ang dala ko nang makita ko kung sinong katabi ni Ma'am. Sofia? Hindi ako makagalaw nang makita ko kung sinong nasa tabi ni Ma'am. Naging blanko ang utak ko. Nanigas ako kung saan ako nakatayo. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko maitagong mukha kong gulat na gulat. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sari-sari ang emosyon ko. Si Sofia na ex-girlfriend ni Kiel at ang kapatid kong nawawala ay iisa. Surprise! Hindi ako makapaniwala.
Hindi ko na alam kung anong mararamdaman ko. Kinakabahan ako. Bumundol lang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako sa nalaman ko ngayon. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Munti ko nang mabitawan ng mga dala ko at buti na lang sinalubong ako ng isang katulong. Tumayo si Sofia habang nakangiting nakatingin sa akin. Kasunod nito si Ma'am. Mas lalo kong napatunayan na hindi nga akong namamalik mata. Si Sofia to. I want you to meet your sister, Sofia. Sofia Claire Perez. Pagpakilala ni Mommy. Habang nakangiti ng malaki sa akin. Hindi ako makangiti. Namumutla ang mukha ko. Paano kung magkita sila ulit? Posible yon kasi kapatid kong babaeng to. Nice to see you again, my dear sister. Oh God, mas lalo akong nanghina. Gulat na gulat ang mukha ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ako makangiti. Nanatiling gulat ang mukha ko. Were you surprised? Gulat na gulat ka. Tumawa si Ma'am sa sinabi ni Sofia. Saka ito hinalikan sa pisngi. Napatingin ako sa nakaupo sa sopa. Nasa pang-isahang sopa si Danica at si Dad naman ay nasa huge na sopa na parehong nakatingin sa amin. Halika, I have something for you. Hinila ako ni Sofia. Hindi ko maiwasang hindi manibago sa galaw niya. Ang alam ko may galit ito sa akin. Ang alam ko galit na galit ito sa akin. Pinagmasdan ko siya habang pinaupo niya ako sa pang-isahang sopa kung saan nakaupo si Dad malapit. Nakangiti si Sofia habang kumuha ng cake na nasa table na pala. Hindi ko matanggal ang paningin ko dito. Kapatid ko to? May dugo itong Perez? Napatingin ako sa aking ina at kitang-kita kong masaya nitong muka. Hindi ka nagalit sa akin? Bigla ang tanong ko dahil gusto ko lang malaman. Lumingon sa akin si Sofia na nakataas ang kilay bago ngumiti. Saan? Sa inyo ni Kiel? Why would I? Nakangiting sabing sagot nito bago ulit kumuha ng cake. Hindi pa rin ako makangiti. Tungkol sa nangyari noon. Matapang kong sabi. Tumawa si Sofia. Oh, come on, Sam. Matagal na yon. Kalimutan na natin. Nakangiting sabi nito bago nilahad sa akin ang cake. Pinagmasdan ko ito at wala akong nakikitang mababakas na galit dito. In fact, nakangiti. Mabuti naman at nagkamabutihan na kayo. Si Danica biglang nagsalita. Assistant ito ni Ma'am. Hindi ako sumagot at hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Umiwas ako ng tingin. Shit, hindi pa rin ako makapaniwala na siya ang kapatid ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman. Hindi ko alam kung magiging masaya ba ako o matatakot. Malulungkot. Lumunok ako at nawala ng ganang kumain ng cake. Pumaling naman ako sa aking ina at nakita ko kung paano bumalik ang sigla nito habang nilalaro ang buhok ni Sofia. Habang nag-uusap sila. Umiwas ako ng tingin. Ang bigat sa dibdib. Hindi ko talaga alam kung anong mararamdaman ko sa ngayon. Pinilit kong kumain at sumabay sa tawanan nila. Kwento nila sa akin kung paanong nakita nila si Sofia. Nakita ko kung paano bumalik ang aking ina sa pagiging masaya nito. Why we don't try to hang out soon? Sabi ni Sofia sa akin na ikinagulat ko. Napatingin sa akin si Ma'am na tumanguna. Para bang sinasabi niyang papayag ako pero labag sa loob ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakangiti si Sofia sa akin. Hindi ako pwede. Masyado akong busy eh. Sagot ko na lang. Hindi talaga ako komportable dahil naninibago ko. Nawala ang ngiti ni Ma'am na parang hindi nagustuhan ang sinabi ko. Kinabahan ka agad ako. Tumango si Sofia na parang nanghihinayang. Next time then. Si Sofia na tunog malungkot. Lumunok nang tumingin sa akin ang aking ina ng matalim. Umiwas ako ng tingin. Hindi yan busy, di ba iha? Samahan mo na ang kapatid mo kung saan pupunta para naman magka-bonding muna kayo. Si Ma'am, mas lalo akong nagulat sa sinabi ni Ma'am. Mas lalo tuloy akong nawala ng salita. Hindi ako makatangot, hindi rin ako makailing. Dahan-dahan lumaki ang ngiti ni Sofia. Yes, iha, I agree to your mom. Si Dad naman ang nagsalita, dahilan para mapatingin naman ako dito na malaki rin ang ngiti. Ayoko, Dad. Baka magalit si Kiel. Umiwas ako ng tingin. Please, sister? Pumaling ako kay Sophia na nakapapi eye habang nakatingin sa akin, tila nagmamakaawa.
Hindi ko na naman alam kung saan ako lulugar ngayon. Pumaling ako sa aking ina na masama ang tingin sa akin bago ko binalik ang paningin kay Sofia na malaki ang ngiti. Dahan-dahan akong tumango sa kangumiti, dahilan para mapasigaw ito ng malakas ng yes. Bago ito tumayo, lumapit at niyakap ako. Nanigas ako sa kinauupuan ko. Thank you! Susunduin na lang kita sa bahay niyo. Alam ko naman kung nasan kayo nakatira. Hindi ako makapagsalita. Gusto kong umapila sa sinabi niya pero tumayo na ito at tumawag na ng kaibigan. Bumaling ako sa aking ina na malaki ang ngiti. Nginingitian na rin ako nito ngayon. Kumirot ang puso ko nang hindi ko malaman kung anong dahilan. Humiwas ako dito ng tingin. Next week, Sama! Tumango ako kay Sofia sa ngumiti ng pilit. Lumunok ako ng isang beses at uminom na lang ng tubig.